Marcos 8, verse 1 to 10. Pagpapakain sa 4,000. Yung walang Bible, pwede nga makinig ka lang. Okay. So sabi nito, ng mga araw na yun, sa series tayo, sunod-sunod naman yung study natin. Naalala nyo, last week, yung paper tsaka pingi, pinagaling ni Jesus, naalala nyo? So, ngayon yung kasunod, ito, Marcos 8, verse 1 to 10. Ng mga araw na yun, muli nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, naawa ko sa mga tao nito sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala sila makain. Okay. Marcos, Itong lugar na ito, kung wala nagkakamali, ay sa Decapolis pa rin mga chapter kapatid. 8, Maraming sinusunod kay Jesus. Yan ang tatlong araw na verse sila 1. sinusunod. Wala, verse 1. Ang kaugalian ng mga Hudyo, Simula dyan, sa simula. 8, chapter 8. Yan. Kapag overnight sila, sunod-sunod silang mag-stay kay Jesus, nagtagaan ng tinapay ang mga karamihang Pwede Hudyo. kayo umupo para Madalas hindi silang kayo magtakbay from Galilea to Judea, 120 kilometers ang layo, higit kumulang. May mga tao silang tinapay. Pero itong mga ito, sumusunod na kay Jesus, nakikinig ng mga salita ng Panginoon, at ang iba dito ay ang hangarin ay gumaling. Tatlong araw na po, ibig sabihin araw-araw, pagtagad nandun sila, wala na pong makain. Ang sabi ni Jesus, naaawa ko sa mga tao nito sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Ibig sabihin, maaaring ubos na yung kanilang baon. Okay? Maaaring ubos na yung kanilang mga baon. Mga kababaihan, nabibilig ko po. Okay? So, hinihiling lang po namin, attention lang po. Hinihiling po namin yung pakikinig. Ito po yung salita ng Panginoon para sa ating parehen. Upang tayo makaunawa at nakita natin yung kalooban ng Panginoon. So dito, naaawa ang Panginoon. Ang keyword po dito, naaawa ang Panginoon. Verse 3, kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Okay. So si Jesus ay concerned sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ulitin ko po si Jesus po ay concerned sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kapag ang taong sumusunod sa Kanya, nararamdaman niya yung pangangailangan ng taong iyon. Nakukuha niyo po? Okay. Ang Panginoon ay nakakaunawa ng pangangailangan ng tao, lalo na kapag ang Panginoon ay naawa. Kapag ang Panginoon ay naawa sa isang tao, bumigilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Importante yung awa ng Panginoon. Tuloy ko lang po. Sabi ni Jesus, baka raw sila ay mahilo sa daan. Dahil ang iba doon ay malayo pa ang pinanggalingan. Verse 4. Ito po ay isang liblib na lugar. Ito po ay isang liblib na lugar, sabi ng apostol. Saan po tayo bubuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? Tanong ng mga alagad. Verse 5, ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. Okay, nakikinig po kayo? Sa mga kababaihan? So sabi niya mga kalagad, ito po ay liblib na lugar. Ano ibig sabihin ng liblib na lugar? Walang tao na mabibili ng pagkain. Kahit kumatok po sila sa mga bahay, napakarami ng tao para pakainin. Sa madaling salita, hindi kakasya. Pero ang tanong ni Jesus, ilan ang tinapay ninyo riyan? Ito po. Sagot nila. Okay, ito. Verse 6, pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganon nga ang ginawa ng mga alagad. Okay, balikan natin. Nung sinabing ito, nag-alila na ba si Jesus? Pipito lang ito, kakasya ba ito?
Ano reaction ni Jesus? Ano reaction ni Jesus? Pinalaginig? Pinaupo ni Jesus sa lupa. Para katulad nyo, nakatuto kayo. Upang maging by order, upang maging maayos ang lahat, hindi magulo. Alam niyo po, kapag nagpapakain po, kahit saan po kayo magpapakain, halimbawa, sa nakakakita kayo ng feeding, pag may mga tinatawag ng crusade na feeding, hindi po namimigay lang ang pagkain na nakatayo ang mga tao kasi magulo. Tama? Magkakagulo, magsisingitan, magtutulakan, kailangan maayos ang sitwasyon. Pag-uupuin, o kaya ililista ang pangalan, tapos saka bibigyan, kailangan maayos yung kondisyon ng lugar na hindi nag-aagawan. So pinaupo ni Jesus. So una-una, hindi siya nag-alinlangan, bibigyan, pero marami po ito, kung 2%, pero pito lang. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, nagpasalamat siya sa Diyos, hinahati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganun nga ang ginawa ng mga alagad. Okay, verse 7. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli silang nagpasalamat, o muli si Jesus nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay inuutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Verse 8, kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing o 7 basket para sa mga sumobra. Kung titignan natin, 7 tinapay at ilang isda? Ilang isda nakalagay? Meron din silang ilang maliliit na isda. Maliliit lang. Pero nung pinamahagi ito, ay sumobra pa. Ilan yung sumobra? 7 kain. Kain, okay. Verse 8, kumain ng lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis na po, nakapuno sila ng 7 kain. May 4,000 tao ang kumain. Patapos, pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad at pagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. Okay. Nakuha niyo po? Okay. Sa mga kababayan, nakuha niyo po yung kwento? Una-una, ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000. Ang Panginoon ay nagpakain din ng 4,000. Ang kinakapit na po dito, karamihan ba, lalaki lang. 4,000 na lalaki, 4,000. Ganun din, sa 5,000 na lalaki, hindi po kasama yung mga babae at yung mga anak. Ngayon, ano ang ginawa ni Jesus? Ano yung keyword na binanggit natin? Bakit nagkaroon ng ganong klaseng himala? Bakit nagkaroon ng ganong klaseng himala? Ano yung keyword na nakita natin, narinig natin na ginawa ni Jesus? Ha? Nakapagpuri? Ano? Okay. Ano ba? Sa mga kababaihan, ano yung reaction ni Jesus? Bakit nagkaroon ng himala? Bakit dumami ang pagkain? Ano yung reaction ni Jesus? Ayun na, binanggit ko na. Ano yung naging reaction ni Jesus? Ha? Pasalamat, hindi lang yun. Meron pa, may mga nauna pa. Ano yung nakita ni Jesus? Ano yung naramdaman ni Jesus? Ha? Ha? Sino sabi naawa? Naawa. Number 1, naawa. Okay. Ulitin ko po, ha? Ulitin ko po. Ano naramdaman ni Jesus? Binanggit na daw mga lalaki? Naawa. Okay. Alam niyo po, ang awa ng Panginoon, binanggit ko na rin kanina, kapag ang Panginoon ay naaawa sa isang tao, nagkakaroon na rin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya kapag ang Panginoon naaawa sa atin, maraming pwedeng mangyari. May mga bagay na hindi mo inaasahan, bagay na hindi mo ipinapangarap, pero may mangyayari. Pero wala imposible pong magpakain si Jesus ng ganong karami. Pero ang ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang awa, nagkaroon siya ng pangalawang concern. Ano yung kanyang concern? Una, awa. Pangalawa, provision.
tinapay meron kayo? Yun ang tinatanong ni Jesus, sabi nila, 7. Tapos, pangatlo, nag-pray si Jesus. Amen? Tapos, ipinamahagi yung tinapay. Nag-pray din sila sa isda at ipinamahagi rin yung isda. Okay. Sa yung una, ang reaction is yung una yung mercy. Mercy of God. Tandaan po natin, kapag ang Panginoon ay patuloy na naaawa sa tao, nakikita niya yung sitwasyon, kumikilos ang puso ng Panginoon. Pero bakit siya naaawa? Sino kinakaawaan ng Panginoong Yesus? Okay, mga babae, sino kinakaawaan ng Panginoong Yesus? Ulitin ko sino kinakaawaan ng Panginoong Yesus? Mga tao. O, sino yung mga tao na yon? Kami. Ha? Kami. Sino? Kami. Hindi ko makuha. Kami daw sila. Okay. Mamaya na yan kami. Ano muna? Sino yung muna yung kinakaawaan ni Jesus na nandito? Bago natin dali sa tayo yon, pero totoo naman yun. Pero sino muna yung kinakaawaan ni Jesus? Dito sa Bible. Mga tao. Mga tao nga. Pero ano yung ginagawa ng mga tao? Basahin natin ulit. Na mga araw na yung muli, nagkatipon ng napakaraming tao. Wala na makain ng mga tao. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabi, naawa ko sa mga tao ito sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala silang makain. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? Kasama ko sila for 3 days. Nakuha niyo po? Ano tawag natin sa kanila? Sumusunod ka, Jesus. Ang Panginoon naaawa sa mga taong sumusunod sa Kanya. Pero kung hindi ka sumusunod, baka hindi tayo makita ng awa niya. Nakuha niyo po? Nakikita ni Kristo ang awa. Bakit? Dahil bakit sumusunod yung tao sa Kanya. Nakikita niya, physically speaking, or literal man. Ngayon din, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, mararamdaman mo yung awa ng Diyos. Nakuha niyo po? Sabi kasi ni Kristo, siya na mismo nagsabi, 3 araw ko na silang kasama. Sumusunod. Kahit magutom, sumusunod. Alam niyo po, marami pong mga tao naglilingkod sa Panginoon kahit mahirap ang buhay. Kahit nagugutom, nalilipasan ng gutom, sumusunod kay Jesus. Nakuha niyo po, sa kababaihan. May mga sumusunod kay Jesus kahit nalilipasan ng gutom. Yung iba ay nawawala ng trabaho dahil sumusunod kay Jesus. Ang mga taong yun ay nakikita, napapansin ng Panginoon. Pero kung tayo hindi sumusunod, mapapansin kaya tayo? Hindi. Ulitin ko pa, kung tayo hindi sumusunod, mapapansin kaya tayo? Hindi. Yun ang isa sa mga gustong paliwanag ni Jesus. Pero kung tayo sumusunod, mararamdaman niya ba tayo? Mapapansin ba tayo? Tama po yun. Kaya ang awa ng Panginoon, generalize natin, mararamdaman naman natin yun. Pero, hindi natin maiwasan na meron tinatawag na special mention. Ano yung special mention? Natatangi. Ang pag-ibig at ang awa ng Panginoon ay natatangi sa mga sumusunod sa Kanya. Amen? Pansinin niyo po ito, no? Pansinin niyo lang po ito. Sabi ng Panginoon, John 3:16, gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang kanyang buntong na anak. Ang sino ng manampalataya ay hindi napahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama. Okay, lilipayin natin ang konti yun. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Amen? Sabi niya, gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. So, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang hangarin nang ibinigay si Kristo yung kanyang buktong na anak. Amen? Amen! Nakasa. Yan ang gusto ko. Amen ba lang? Amen! Kaya nga, tanongin mo sila. Kaunti lang yun. Malakas pa sa atin. Biro lang. Okay. Pero, dagdagan natin yung John 3:16. Ngunit, ang sino ba manampalataya ay hindi matatahaba. Hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At tanong, lahat ba ng minahal ng Diyos? Lahat ng minahal ay magkakaroon ba ng buhay na walang hanggan? Oh, amen! Teka lang.
Lahat ba ng minahal ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Amen! Amen daw dito. Kayo dyan, lahat ba ng minahal ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Actually, hindi. Actually, hindi. Pansinin niyo yung John 3:16 ha, ganito lang ha. Sabi ng Panginoon, ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang buktong na anak. Sino yung buktong na anak? Si Jesus. Ang sino na manampalataya, yun yun, ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sino yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Lahat ba? Ang sino man manampalataya. Ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Walang tatangi doon, walang tatangi. Lahat yun. Kahit sino. Kaya nga binigay si Jesus para sa lahat. Pero ang sinasabi ng John 3:16, ang sino man manampalataya. Yun ang sinasabi, ang sino man manampalataya. Dahil hindi lahat na minahal ng Panginoon ay nananampalataya sa Kanya. Nakuha niyo po? Hindi lahat ng minahal ng Diyos ay nananampalataya kay Jesus. Nakuha niyo po? Sa dami ng tao sa sanlibutan, nasa 8 billion po tayo. Hindi lahat ay naniniwala kay Jesus. Pero lahat sila mahal ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos kasi binigay si Jesus. Pero sabi ng John 3:16 yung kalahati, ang sino mang manampalataya, yun ang hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Nakuha niyo po? Amen! Kaya maliwanag din po yung sinasabi doon. Kaya dito, sa pag-aaral natin, sino lang ang napansin? Sino lang ang kinaawaan ng Panginoon? Yung mga kasama ni Jesus. 4,000 lang yung kanyang kinakain. Eh, paano kayo yung mga Pariseo nasa templo, yung mga pari na nasa templo? Si Herodes, nando sa kanyang mansyon, noong mga panahon na ito, sila ba kinaawaan ni Jesus? Hindi. Hindi naman sila kasama ni Jesus eh. Ang sinasabi ni Jesus, naawa ko sa mga tao ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila, wala silang makain. Kahit si Jesus maaari hindi kumakain ng mga oras na ito. Pero si Jesus, hindi siya nag-alala sa sarili niya. Pwede ba yun? Walang nakain yung tao, tapos pero siya kumakain siya. Bakit? Napapansin niyo ba yun? Si Jesus din, hindi rin kumakain. Pero si Jesus ba, nagreklamo, nasabi niya ba, kakain mo na ako, bago ako magturo. Kakain mo na ako, bago ako magpagaling. Kahit si Jesus, hindi pa rin kumakain. Pero ano napansin natin? Concern si Jesus sa ibang tao doon sa kanyang sarili. Amen? Mas pinahalagaan ni Jesus ang ibang tao kaysa kanyang sarili. Pinapahalaga ni Jesus yung mga sumusunod, yung mga sumasama sa kanya, kaysa kanyang sa kanyang sarili. Ganun magmahal ang Panginoon. Kaya kung tayo susunod sa Panginoon, mararamdaman mo yung awa niya, mararamdaman mo yung pag-ibig niya. At higit sa lahat, mararamdaman mo na ikaw ay makakainin ng Panginoon. Mararamdaman mo yung kanyang pagmamalasakit na ayaw kanya magkasakit. Ano ibig sabihin nun? Ayaw kanya mahilo sa daan. Ayaw kanya mapahamak. Pansinin niyo yung pag-iingat ng Panginoon. Pansinin niyo yung kanyang pagmamalasakit sa tao. Pero kanina lang niya binibigay yun sa mga nakakasama niya ng mga panahon doon. Ako ano po? Kaya sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga sumusunod sa Panginoon, may mga nagugutom, may nalilipasan ng gutom, may mga tao naghihirap. Pero kapag ginawa mo yan at nakita ka ng Panginoon, ikaw ay paglalaan ng Kanya ng isang kahabag-habag na pagpapala. Amen? Amen! Paglalaanan ka ng Panginoon ng Kanyang pagmamalasakit. At ikatlo, bibigyan ka ng Panginoon ng Kanyang pagkain. Hindi ka niya kakayaan mahilo, hindi ka niya kakayaan magkasakit, hindi ka niya kakayaan magkaroon ng problema. The Lord will provide. Iingatan ka ng Panginoon. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Tandaan po natin, minsan sinabi ni Jesus, kung ang mga ibon ay pinakakain ng Diyos, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-harvest, hindi sila nag-iimbak ng pagkain sa kamali.
Unang sila pinapakain ng Diyos. Kayo mas mahalaga kaysa Israel. Amen? Kaya provide ng Panginoon ang inyong pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, ano ang lesson? Anong lesson? Sumama rin tayo kay Jesus. Amen? Amen! Sa panahon natin, maglingkod din tayo sa Panginoon. Manalig tayo, paglayaan ninyo dyan, paglingkuran ninyo ang Diyos. Sumama kayo sa mga gawain para sa Panginoon. Amen? Sumama kayo sa mga ministry para sa Panginoon. At ang Panginoon ay nakatingin sa inyo. Nararamdaman ninyo yung habag ng Panginoon. Nararamdaman ninyo ang kanyang pag-ibig. Lalo na kung kayo ay sumasama, sumusunod sa Panginoon. At ipoprovide ng Lord ang inyong pangangailangan. Dahil pag naawa ang Panginoon, kumikilos ang himala at kababalagan ng Diyos. Amen? Maraming salamat. Nakuha niyo po. So sana huwag kayo magsawa makinig na makinig at mag-aral ng Bible dyan. Wala na bang Bible na ulan dyan? Wala na po ba? Wala nang si Bayan. Ba't meron ka bundles? Yung mga binigyan ko nito muli, wala na bang naiwan? Ha? Lord really makapagbigay ulit. Every week pa, every day pa, ilan ang latagdag sa inyo? Ang ano, ilang average? May 5? Araw-araw 5? Hindi naman. So sa loob ng isang linggo, mga 10. Tapos, ilan ang binababa? Mas mabagal ang pagbaba at saka paglabas. Mas marami ang pagdating. Lord willing, makapagdala akong Bible next week, ha? Sikapin ninyo magbasa po kayo. Sikapin ninyo na makilala niyo ang Panginoon sa pagbabasa. Kulang yung oras ng mga nagtuturo dito. Ilang oras lang yun, wala pa na. Ako na, wala pa isang oras. Kulang po yun. Kayo na mismo magsisikap, basta may Bible kayo, o kaya may Bible dyan, pagpaghiraman po kayo, ha? Basa po kayo, magkaroon kayo ng devotion. Magkaroon kayo ng grouping. Parang 5-5 sa isang Bible, 5 tao, nagbabasa-basa. Sa umaga, sa hapon, parang ganon. May cluster para magbasa-basa. Basahin ninyo, tapos pag-usapan ninyo, tanong ninyo yung kapwa ninyo, ano yung naramdaman mo, ano yung nag-speak sa'yo, ano yung naiintindihan mo. Pwede mo yung isuro. Parang may Bible small book kayo. Amen? Dahil hindi makapagdalaman tayo sa lusunod, ha? Salita yun ng Panginoon, ingatan na lang, ha? Sige, mananalangin ako. Meron bang prayer request? Sa inyo po.